Life with Lyra. Tara! For today's vlog, may gala tayo kasama ang mga kapatid ko sa Lord. Andito tayo ngayon sa Kim's Ramyun sa Evergotesco Commonwealth. Pagpasok pa lang, napaka-wow ng mga sis. Ang ganda ng paligid, sobrang inviting. Ang ambience, very friendly. Parang ang gaan lang sa pakiramdam. Hindi ka mahiya or matatakot pumasok kahit wala kang idea sa gantong kainan. Kasi nakapaskay lahat ng step-by-step instruction nila. Saan ka unang pupunta, anong susunod mong gagawin. Kaya kahit first timer, napaka-guided. You know, minsan ganyan din sa life. Akala natin mahirap simulan, pero kapag may guidance at nagtanong ka, mas nagiging madali. Sabi nga sa Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors, there is safety. Kaya wag tayo mahiyang magtanong, lalo na sa mga bagay na bago sa atin. So, ayun na nga, first time namin dito kaya medyo clueless kung paano ang pattern ng pagluluto nila. Kasi self-cook pala siya. Kukuha ka ng noodles na gusto mo, tapos ikaw na mismo ang magluluto. And it reminds me, minsan sa buhay parang self-cook din. Ikaw mismo ang maghahanda, magluluto, at magdidesisyon. Pero God will always place people around us na tutulong at mag-a-assist sa tamang oras. Kaya wag kang mangamba, you're not alone sa journey mo. Oy! Pili na tayo ng mga toppings na pwede nating idagdag like egg, dumplings at kung ano-ano pa. Sobrang dami kaya parang ang hirap mamili. Pero syempre, the more the merrier, diba? Ang maganda pa dito, hindi ka mapapahiya kasi kahit wala kang alam, very friendly yung staff. Sabi nga nila, walang mali sa pagluluto, basta enjoyin mo lang, diba? Eto na, nagluluto na kami. Ang saya lang kasi parang bonding moment na rin. Nakaka-enjoy pala yung gantong experience, lalo na kapag may mga kasama kang nagluluto. Cooking together feels like teamwork. Iba-iba man ang ginagawa, pero isang goal, makakain ng masarap. Diba? Ganyan din naman sa church. Bawat isa may role pero lahat nagko-contribute para sa isang layunin, ang mag-glorify si Lord. Habang nagluluto, natawa pa kami kasi minsan may mali. Pero that's part of the fun, diba? Oh. Nakagaan ng loob kapag natututo ka ng bagong bagay at hindi mo siniseryoso masyado, kundi ini-enjoy lang natin. Alam niyo, minsan, ganun din ang life. Huwag masyadong magpa-pressure mga sis. Enjoy lang ang journey. Basta kasama mo ang family mo, kaibigan at si Lord. Kahit simpleng activity, nagiging masaya. Sinasabi ko sa'yo sis, nakaka-enjoy. Oh. Alam mo, habang nagluluto kami, na-realize ko na parang reflection din ito ng journey natin sa buhay. May kanya-kanyang timpla, may kanya-kanyang flavor. Yung iba masyadong maalat, yung iba sobrang anghang, at yung iba sakto lang. Pero lahat ng experience natin, kahit iba-iba, may purpose. Kung minsan iniisip natin bakit kaya ako ganito, bakit siya ganyan, pero parang ramyun lang yan, di ba? Kapag pinaghalo-halo, saka mo makikita na ang bawat ingredients kahit maliit, napakahalaga. Tulad din sa family at sa church, iba-iba tayo ng ugali, talent at level ng faith, pero kapag nagkaisa tayo, mas masarap at mas meaningful ang resulta. Nakakatuwa kay sobrang friendly ng staff nila kapag gusto mong magpa-assist, agad-agad silang lumalapit. Diba ang sarap ng feeling na may willing tumulong? Oh. So mga sis, paalala lang, minsan hindi kailangan ng bonggang bagay para maging masaya. Kahit simpleng noodles lang, basta may halong pagmamahal at tawanan, presensya ng mga mahal mo sa buhay, napakasapat na. Kaya kung may pagkakataon kayong simple lang ang meron, huwag niyong maliitin dahil madalas yung simpleng moments na yan ang nagbibigay ng tunay na saya sa puso natin. Ayan, kumakain na kami. Thanks God, natapos din ang pagluluto namin. Ang sarap ng noodles, tapos habang kumakain, hindi mawawala yung tawanan at kwentuhan. Sobrang saya kasi yung simpleng pagkain nagiging memorable dahil may good company ka. Hindi naman kailangan laging bongga o social para maging masaya ang bonding. Alam niyo mga sis, sa mga simpleng ganitong moments, naalala ko yung verse sa Ecclesiastes na there is a time for everything. May oras para magtrabaho, may oras para magpahinga, at may oras para magsaya kasama ng family at friends mo. Kaya enjoy every moment kasi minsan yung simpleng tawa at kwento, yun pa yung treasure sa ating mga puso. Tawa kami ng tawa dyan kasi minsan may mga bloopers pa habang kumakain. Tapos syempre, hindi mawawala yung mga inside jokes. Pero higit sa lahat, nararamdaman ko yung halaga ng bawat isa. Minsan kasi akala natin yung mga malalaking events lang ang memorable. Pero ito, yung simpleng sama-sama lang, ito yung tumatatak talaga sa mga memories natin. Kaya mga sis, reminder lang, alagaan natin yung mga relationships natin. Huwag puro trabaho, huwag puro problema. Take time to sit down, eat together, laugh together, and appreciate the gift of life. Kasi sabi nga nila, life is short, so make it sweet. And nothing makes life sweeter than having godly friends and family around you. Habang busy kami kumakain, dumating pa yung may-ari ng restaurant. Grabe, sobrang bait kasi kahit may-ari na siya, approachable pa rin. At imagine, binigyan pa kami ng libreng sushi, oh, di ba? So, ayun, busog na busog kami. Pauwi na kami dyan and we just want to say thank you, Kim's Ramyun, for the wonderful experience. Bye!